Ayan, update tayo mga ka-agri dito sa silihan ni Camel na naka drip irrigation system. Ito na siya, 4,000 square meter to mga ka-agri. Ayan, ang ganda ng kanya, ang ganda ng setup nya. Ganito na yung itsura. Ayan o, drip irrigation, ayun siya o. Ayan, maganda na yung setup. Ito yung mga kanya, ito yung mga valve connection nya, mga valve. Tapos ganito yung naging setup, tingnan nyo mga ka-agri. Maluwang yung daan niya sa gitna. Ibig sabihin kahit pinagdikit niya yung daan, yung tanim dito halos, magkakaroon siya ng maluwang na daan dito. Kumbaga pag may activity siya, hindi siya tatama-tama dyan sa sili. Pinagdikit niya. So ayan, may nakita lang akong problema dito mga ka-agri. Ito. Meron siyang ganito. Ayan, may mga pa isa-isa siyang ganyan, ayun o, naputol. Ayan. Meron siyang ganito. Maganda naman yung iba mga ka-agri, ayun o, maganda. Alos lahat maganda, kaya lang meron nga siyang ganito. Paano ba nangyayari ito mga ka-agri? Saan nang gagaling? Ito hindi to punggos mga ka-agri. Obserbahan nyo muna yung pag-diagnose sa tanim. Hindi lang basta may ganyan, punggos na kaagad. O kung hindi, kinain ng, ano tawag dito, kinain ng insekto. Kasi wala, hindi naman kinainan mga ka-agri oh. Hindi kinain yan. Hindi kinainan. Walang kain ng insekto, so hindi siya insekto. So pag punggos, tignan nyo kung punggos talaga. Pero isang dahilan mga ka-agri, ang talagang dahilan niya na hindi yan punggos, ito yung init ng plastic. Paano mo yan maiwasan? Sa nakita ko kasi mga ka-agri, ang ginamit niyang pangbutas lang ay yung lata ng sardinas na malaki mga ka-agri. So maliit pa rin yun. Tapos yung ito kasi buong plastic, ayun oh, buong plastic yan. Mas takaw, init yan. Kumbaga dapat pag buong plastic, dapat mas malaki yung butas. Yung ganito, mas malaki dapat yan. Mas takaw, init yan kasi hindi sumisingaw yung plastic dito. Kung ikukumpara nyo dun mga ka-agri sa may hinating plastic, ayan oh, halimbawa hinati nyo tong plastic, ayan, kalahating plastic lang. Tapos iginit na nyo yung tanim. Magkakaroon siya ng singawan, mas malapit yung singawan niya sa gilid, tapos sa gilid doon. Sana naunawaan nyo mga ka-agri, kapag malaki yung plastic nyo, mas nakukulob kasi yung init dito sa may gitna. Mas marami yung nakukulob kaysa dun sa may kalahating plastic lang. Yun. Isa pa mga ka-agri nga, maliit itong naging butas niya. Dapat ito malaki. Alam niyo yung mga ka-agri, yung lata ng sardinas, lata ng yung pambutas nyo, yung D4 o D3 mga ka-agri na ano tawag dito, D3 na tubo. Kung hindi naman mga ka-agri, yung lata ng sibuyas. Alam niyo yung lata ng sibuyas, yung mga red Pinoy, mga super Pinoy, yan yung magandang pangbutas mga ka-agri dito. Yun yung pinakamaganda. Yan. Pwede na rin naman yung lata ng sardinas na malaki. Kaya lang pag ginamit nyo, lagi kayong babantayan nyo yung init ng plastic. Kasi pagka mainit, ayan o, yan nangyayari. Yan ang dahilan. Paano yan maiwasan mga ka-agri? Yun nga, lakihan nyo yung butas. Pero ito yung drip o. Ayun o, may mga ganyan siya. May mga missing hills na siya. Nasunog na yan o. Wala na, hanggang dito. Paano ko pala na-diagnose mga ka-agri na hindi ito fungus, saka hindi ito insekto, kasi wala nga kagat, kaya hindi insekto. Hindi naman fungus yan. Bakit dito sa tapat na to? Pansinin nyo, dito siya sa tapat ng plastic, hindi siya rito sa ilalim. Kung sa ilalim yan mga ka-agri, fungus yan. Kung dito sa taas na to, fungus din yan. Pero tingnan nyo mga ka-agri, nakatapat siya sa plastic. Kung saan nakatapat yung plastic, doon yung may tama. Ibig sabihin plastic talaga yung may diferensya. Yung plastic ang nakasunog, kaya ganyan. Ayan. Yun yung dahilan. Pero maganda naman yung drip niya. Ito yung drip nyo. Ito. Pansinin nyo mga ka-agri, pag 20 cm mga ka-agri yung ginamit yung drip, na yung pitch, yung butas niya 20 cm, kahit saan kayo magbutas dyan. Ito yung sinasabi ko nung nakaraang video ko mga ka-agri. Kahit saan kayo magbutas dyan, kasi basa lahat yan. Hindi katulad sa may 30 cm na kailangan hanapin nyo yung butas, tatapatan nyo yun para yun yung basa, kasi hindi nag-aabot-abot yun. Hahanapin nyo yung butas nun, tapos dapat doon nakabutas yun, tapat dapat sa butas yun. So ang hirap nun, hassle talaga yung ginawa ko na yun noon. Kaya naman hindi ko nire-require sa inyo
na gumamit kayo ng 30 cm. Dapat 20 cm, mas maganda kung double hole pa. Ayun, katulad nitong kay Kuya Mel, double hole. No, mga ka-agri. Yan. Tingnan nyo, ang daming ganito. Ang remedyo naman yan, mga ka-agri, kapag halimbawa, asa akto na kayo, hindi nyo napanood to, o kung hindi, napanood nyo to na ganyan na, nabutasan nyo na, naitanim na. Ang remedyo dyan, mga ka-agri, tingnan nyo, oh, dito sa tapat ng plastic, oh. Ayun, oh. So, dapat ito naagapan niya. Ang remedyo dyan, mga ka-agri, kapag itinanim nyo, takpan nyo siya ng lupa. Ganito. Kukuha kayo ng lupa. Ang remedyo, dapat yung malalaki. Ganito, yan, yung mga ganito kalalaki. Tapos takpan nyo siya. Ayan, yan ang remedyo dyan. Ha? Mga ka-agri, yan. Yan yung remedyo. Tingnan nyo, mga ka-agri, yung kaibahan. Para hindi na siya masunog. Kasi, mga ka-agri, sa araw-araw na nakikita ninyo na nasusunog yung nawawalan na nalalagas yung kuan ninyo, yung may namamatay na ganyan. Ayan, oh, kaganda-ganda na ng bulas. Ayan, oh, kaganda na. Tapos mamamatay pa. Di ba nakakapanghinayang talaga. Bilang farmer, sobrang nakakapanghinayang yan. Ayan, oh. Sobrang nakakapanghinayang yan ganyan, mga ka-agri. Kaya naman tinuturuan ko kayo na ganito. Kung andyan na kayo sa akto, ayan, ganyan na. May mga namamatay ng ganyan dahil nga maliit yung butas ninyo. Lagyan nyo ng ganyan para hindi masunog ng plastic. Para na sa ganon, hindi sumingaw dyan yung lahat ng init. Ayan, ganyan siya. Pero wag nyo tatabunan yung drip line, ano, kasi lolobo yan eh. Ang ganyan lang, ganyan lang. Ayan, nakita nyo, mga ka-agri, ganyan dapat. Obserbahan nyo rin. So, ayan, in-update ko lang kayo, mga ka-agri, para naman makita nyo. Ang dami na, oh. Oh. Nasunog, di ba? Nakakapanghinayang, mga ka-agri. Sobra. Ang ganda pa naman ng punla niya. Ang tataba. Oh, ito, nasunog din to. No? Ganyan, oh, madami. Madami na siyang bagtaw. So, siguro tatawagan ko na lang siya kasi wala siya rito ngayon. Tatawagan ko na lang siguro siya, mga ka-agri, para sabihin na ganoon, tabunan niyo yung bawat puno. Maglalagay ako ng sample dito. Kasi wala siya eh. Hindi ko naman pakikialaman, pero sasabihan. Kasi kawawa naman, mga ka-agri, kung hindi niya alam kung paano niya gagawan to ng paraan. No? So tutulungan natin siya. Dapat magawa niya to ng paraan. Hindi po pwede yung hindi. Dito, gagawa ako dito para makita niya. Sasabihin ko na lang na ganito yung gawin niya. No, mga ka-agri, hindi naman ako pakialamero, kumbaga tinutulungan ko lang siya. Ganyan. Hindi ko siya pinapakialaman, diskarte niya yan. Pero kung susundin niya, mas mabuti, mga ka-agri, para naman matulungan natin siya. Ganyan. Yan. Pwede rin naman yung lupa, yung itatabon nyo yung lupa na durog, kaya lang pupunuin niya siya. Dapat malupaan talaga to. Kaya mas maganda yung buo-buo, yung ganyan, oh. Yan, ganyan. So ayan, mga ka-agri, ganyan lang siya gawin. Kawawa naman, mga ka-agri, kasi kamahal ng drip, tapos masisira lang ng ganyan ang plastic. Kaya uli-uli, mga ka-agri, yung mga nakapanood dito, lakihan yung butas, huwag kayong manghinayang. Yung iba kasi, mga ka-agri, nagplastic ka pa, tapos ang laki-laki naman ng butas mo. Para saan yung ang laki-laki ng butas, diba? Ganun yung iniisip nila. Hindi nila alam, pag maliit naman yung butas mo, mamamatay naman yung tanim mo. Pwede yun, mga ka-agri, sa pakwan. Ganun ang ginagawa ko, ganyan lang talaga kalaki. Sa pakwan, ganyan lang, okay na yan. Pero sa may sili, maniwala kayo, mga ka-agri, hindi yan pwede. Tapos sa kamatis. Ayan, mga ka-agri, naka-set up na yun sa kanya, okay na. Pinapaandar niya to. At meron na nga rin palang balag, maganda na yung setup ng balag niya, oh. Kaya lang maraming missing hills. Siguro, mga ka-agri, kapag ito tinatansya ko, siguro ang panghulip niya rito mga 10 tray na. 100 kwanto, mga ka-agri. Sinabi niya 110 na tray. So siguro maghuhulip siya rito mga 10 trays pa. So ayun, mga ka-agri, hapon na, ayan, oh. Gabi na talaga, hapon na. Ako na lang yun nandito sa Tumana. So ayun, mga ka-agri, maraming salamat.